Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 15 and verse number 28. Ito po ang sabi ng talata. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And as her daughter was made whole from that very hour. Well, the title of our topic for this morning is The Great Faith. Napakalinaw po na ang Panginoon ang siyang mismong nagsalita ng kalagayan nito pong babaeng ito na sumusunod po sa kanya. Sabi ho nung verse 28, then Jesus answered and said unto her, Woman, great is thy faith. Alam niyo po ba, dalawa lang po sa Bible ang pinagsabihan nito ng Panginoon. Ito pong Gentile woman at saka yung centurion. Pero sa centurion, sinabi niya po in public, in front of many people. Hindi lang ho doon specifically or directly kay sa centurion. But eto po, itong pangyayaring ito, mismong sa Gentile woman, sinabi ng Panginoon na yung kanyang pananampalataya ay great. Kaya nga, mahalaga po ito mga kapatid, na talagang yung atin pong inilalagak na pananampalataya, talagang nakikita at napapansin po ng Panginoon. Her faith was great enough to receive her request, what she desired from Jesus. So sa madalit salita, ano ba yung kalagayan nitong babae at ano ba yung kanyang ginugusto o hinihiling sa ating Panginoon? Kasi po, according to our passage, yung kanyang anak na babae ay mayroon pong sakit. Napansin niyo po ba mga kapatid? Ang Panginoon, nagpapagaling siya kahit yung may sakit ang, kumbaga, wala namang kinalaman doon ho sa senaryo na yon. Kumbaga, hindi naman yung pananampalataya niya ang nire-require ng Panginoon, kundi yung pananampalataya nito pong Gentile woman. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po na talagang yung atin pong pananampalataya sa tama po natin inilalagak at yung ating pananampalataya talagang mapatunayan po natin na ito talagang totoo. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang magandang bigyan natin ng pansin mula po dito sa ating pinag-aaralan. Number one, her faith recognized by Jesus. Kasi tingnan niyo po, marami po mga tumatawag sa Panginoon. Kung inyo po maalala, sa mga napagdaanan ho nating chapter, may mga taong tumatawag sa Panginoon pero hindi po nire-recognize ng Diyos. Hindi ho niya pinapansin. Sinasabi pa nga niya, hindi nila sila kilala. Many will say to me, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Have we not cast out devils? Ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Ang sagot ng Diyos doon sa mga tao na kumikilala rin sa Panginoon. Pero iba po itong sitwasyon nito pong Gentile woman. Kasi ang nakakuha ng atensyon sa kanya ay hindi po yung anak na may sakit. Hindi yung kanyang pagtawag sa Panginoon, kundi yung kanyang pananampalataya. Kasi kung tutuusin, paano ba sinusukat ng Panginoon yung kanya pong, yung ating pananampalataya? Paano ba sinusukat at tinitignan ng Diyos yung ating faith? Kasi kung babasahin natin from doon sa whole story, mga kapatid, ang nakita ko po rin sa Gentile woman is, isipin nyo, yung kanyang humbleness or yung humility. Kasi po, para tawagin niya ang Panginoon, para lumapit siya sa Panginoon, ito po ay pagpapakita ng kapakumbabaan. Hindi lang dahil sa po hopeless yung kanyang anak, yung kanyang sitwasyon, kanilang sitwasyon, pero para po sa akin, ayon po doon sa kabuuan ng istorya, ang pinakikita po rito mga kapatid ay humility. Kasi ganito po yan Kung talagang ikaw merong totoong pananampalataya, yung pananampalataya mo ay merong patunay. Kumbaga parang sa sakit meron pong sintomas. Pag tayo po nilalagnat, isa sa pwede mapansin sa atin, para tayo namumula o kaya mainit. Okay? And then, parang pakiramdam natin, mabigat. So, ibig sabihin, kung ano yung meron sa atin, na nararanasan natin, nararamdaman natin, yun yung pong magmamanifest. So, kaya, ang maging pwedeng basihan natin, dito po sa Gentile woman na to, na kung paano yung kanyang panampalataya, ni-recognize na paano, bukod sa ang Diyos po natin, all-knowing, mga kapatid, nakita niya yung gesture ng humility.
Kasi nga, kung meron tayong faith, hindi pwedeng tayo po nagmamalaki sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng nagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Kaya nga tayo nananampalataya kasi kinikilala natin na ang Panginoon ang siyang mayroong magagawa sa atin pong mga buhay. And it takes humility for doing that thing or that way. So, kaya nga, doon ko po nakita, mga kapatid, na ito ho ay nirecognize ng Panginoon. And then not only recognized by Jesus, but also commented by Jesus. Balikan ho natin yung verse number 28. Sabi ho ng Bible, "O woman, great is thy faith." So, usually, ginagamit natin kung pag-uusapan yung size. Yung laki o dami, yung kumbaga itsura niya. So, sabi ng Panginoon, "Great is thy faith." So imagine po ninyo para bigyan ng Diyos na masasabi ho natin ganitong commendation, yung kanyang pananampalataya, tingin ko po, hindi naman ho kailangan bulahin pa ng Panginoon itong babaeng ito para, alam nyo ho, i-commend lang yung kanyang naging pagsunod sa Panginoon. Kung tutuusin, hindi naman ang Panginoon ang may kailangan dito sa babae. Yung babae may kailangan sa Panginoon Bakit kailangan parang ang Diyos ang magbigay ng, alam niyo po, para bang pabor doon sa babae na yun, na kung tutuusin, siya ang may kailangan sa Panginoon. Hindi ba dapat yung may kailangan, siya ang dapat lumapit at siya yung dapat magbigay ng masasabi po nating para bang exaltation, honored, and favor. Kaya nga, kung makita po ninyo, mga kapatid, nasukat at nakita ng Panginoon itong pananampalataya nitong babaeng ito. Kasi nga, naniniwala siya na kahit hindi pumunta ang Panginoon doon sa lugar na kung saan nandoon yung kanyang anak, kaya niyang magpagaling, kaya niyang gumawa ng himala, kahit hindi niya nakikita kung ano. Hindi niya nga tinanong wala nga nangyaring investigasyon Ano ba sakit ng anak mo? Kailan pa ba yan? Di ba? Pag tayo po ay nagpapadoktor, tinatanong tayo ng doktor, kailan ho nagsimula yan? Ano po ba yung huli ninyong kinain? Ano po ba yung inyong ginagawa? Ano po ba ang inyong bisyo? Ano po ba yung... Maraming tanong yung doktor para ma-analyze nila at ma-diagnose nila kung ano yung ating nararamdaman o kung yung ano yung ating sakit. So ang Panginoon, walang tanong-tanong. Ano ba sakit ng anak mo? Ano ba yung kalagayan ng pamilya mo? Paano ba kayo nabubuhay? So, ang sabi lang ng Bible, great is thy faith. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, napakahalaga ng, yung comment ng Panginoon. Yan yung nakita natin, commented by Jesus. So, sabi ng Panginoon, great is your faith. Alam nyo ho, yun pa lang, napakalaking, para bang karangalan na makita ng Panginoon yung ating effort, yung ating ginagawa, at kapitan niya ng napakagandang, alam niyo ho, kumbaga caption or title, yung ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. And for our number 3, para po sa ating pangatlong puntos, yung kanyang pananampalataya, yung great faith nitong babaeng ito, honored by Jesus. Ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Ito ho, ang sabi ho ng Bible, "And her daughter was made whole from that very hour." Instantaneously gumaling. Ito pong anak nitong Gentile woman. Ano po ang sabi ng Bible? From that very hour. So, ibig sabihin, kapag totoo ang pananampalataya, maliit man o malaki, may mangyayari. Sabi nga ho ng Bible kahit kasing butil yan ng mustasa, mga kapatid, may magagawa yan. Can move and remove mountains. Sabi ho ng Bible. Ang sabi pa dito ng Panginoon sa kanya great is your faith. So imagine po ninyo, kung ito size, talagang hindi lang gagaling siguro yung anak niya, kung hindi lalakas pa. Babalik pa sa normal na kanyang kalakasan at buhay. So kaya naniniwala ko mga kapatid, hindi pwede nating baliwalain ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, binabasa, tinitignan at sinusukat ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ho yung sinabi ho ng Bible na faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya nga mga kapatid, atin ang paglagakan ng pananampalataya ang Panginoon. Atin ang patunayan sa harapan ng Diyos ang atin pong pananalig sa Kanya. Dahil kung yan po ang makikita ng Panginoon, anuman po ang kailangan natin at ginugusto natin sa ating buhay, hindi po imposible na yan makamit po natin. Kasi nga po, kung makikita ng Diyos yung ating faith, kagaya ng pananampalataya ng babaeng ito, hindi ho imposibleng makuha rin natin yung gusto natin mula sa Panginoon. Kaya nga para po sa ating paglulundo,
Sabi ho ng Bible dito po sa Psalm 37 verse number 4, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart." So malinaw po, sabi nung talata, atin lang daw kalugdan at pagtiwalaan ng Panginoon at ang lahat ng atin pong ginugusto sa ating buhay, kung makikita ng Panginoon na yan meron pong pananampalataya, sabi ho ng Bible, and He shall give thee the desires of your heart. Kaya nga sana sa umagang ito, tayo po tunay na nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Ano po ang lahi nitong babaeng ito na lumapit sa Panginoon? Gaya ng sinabi ko po kanina. Ano ho? Siya po ay blank woman. Yan ho yung aking pong binanggit kanina mula po sa ating pinag-aralan. At ito naman po, mga sumagot ng tama noong nakaraang Sabado, nasaan sila nang gumawa ang Panginoon ng miracle. Ayan, di ba? Ito nga ang argument ng mga disciples. Wala tayo mabibilan dito kasi tayo ay nasa deserted place. Yan ang sabi nila. Tayo ay nasa desert. At ito po ang mga sumagot ng tama. Mukhang kokounti lang yung mga nakakuha ng tamang sagot. Last Saturday, ito na po, ihanda nyo na po ang inyong palakpak para po sa ating top 3 sa nakaraang Sabado. Ang number 1 ay si Ninang Kitten. And then, ang number 2, si Ate Rose. At ang number 3 ay si Nanay Denden. Nako, ang gagaling po ng mga adult natin. Congratulations, Ninang Kiten. Congratulations, Ate Rose. And congratulations din po, Nanay Denden. Ayan, palakpakan po natin sila. Sila po ang nakasagot ng tama sa trivia natin last Saturday. Ito pa po, ang pang-4, si Preacher Alvin. And then, ang pang-5, si Ninang Alice. Pang-6 ay si Preacher Rodel. Nako, 6 lang po ang nakasagot ng tama last Saturday. At gusto po nating batiin ngayong araw na ito. Sana masaya siya sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Sister Gypsy. At nawa ikaw ay patuloy na pagpalain ng Panginoon, bigyan ng malusog na pangangatawan, nawa patuloy pang pagpalain ang buo mong pamilya. God bless sa buhay mo at salamat kung paano ka nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Happy birthday! Happy 40th birthday para sa iyo, Sister Gypsy. Ano po? So kaya, at gusto lang natin batiin ng magandang umaga si Ate Vilma mula naman sa Valenzuela at maging si Ate Milet de Lara ng East Bagong Barrio. Nako, na-miss natin si Ate Milet kahapon. At maging kay Bernadette Bonakawa. Tama ba ako? Bonakawa ba? Apelido niya? Ang apelido niya, Quinto. Ayan, si Bernadette Quinto mula po sa Taiwan. Good morning sa inyo dyan. Maraming salamat din. And siyempre, masaya tayo. Kasama natin sila Brother Michael and Sister Joy Pereira from Oman, ang Pereira family. Nako, thank you so much. At kapurihan ng Panginoon. Salamat naman sa inyong appreciation doon sa aking naging pastor's appreciation kahapon. At salamat din sa inyong nakaka-encourage na comment. Thank you. Pagpalain kayo ng Panginoon, Brother Michael, at maging kay Sister Joy. Salamat sa inyo. At wag ninyo makalimutan, sama ho natin palagi sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at maging si Nanay Dilen, yung mother ko po. Please continue sa kanya pong panalangin para po sa kanyang kagalingan at maging sa amin pong buong pamilya. And salamat din kay Preacher Chris, na sana talagang patuloy siyang pagalingin ng Panginoon. Sama natin sa prayer na talagang patuloy na palakasin siya ng Panginoon at maging kay Pastor June Bertos. Ayan, maraming salamat po sa lahat na join ngayon pong umaga. Happy Monday sa lahat ng mga kapatiran na alam natin na ngayon nasa trabaho, nasa pag-aaral at abalang-abala na sa mga gawaing bahay. Ano po? So kaya again, maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercy
strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.